Shamal Road po tayo mga kalibel. Napunta tayo sa Lake Daira Petrol Station. Lake Daira Wokod Station ang pupuntahan natin mga kalibel. So lahat ng Wokod Station dito sa Shamal City ay pupuntahan po natin. So papakita ko sa inyo mga kalibel. Ano to, step by step to na pupuntahan natin. From Doha pupunta tayo dito sa Shamal City. Itong Shamal City na to ay isa rin to sa dulo ng Qatar. Dagat na kasi yung dulo niyan. So yun ang pupuntahan natin ngayon. So step by step, yung lahat na madadaan natin papunta ng Shamal City ay papakita ko sa inyo. Yung lahat ng gasoline station na pupuntahan natin. Meron dyan 4 na gasoline station itong area na to na Shamal City. So ipapakita ko sa inyo mga kalibel. Kita yung signage Madinat Al Shamal. Dito malapit na tayo mga kalibel sa Lake Daira Petrol Station or Lake Daira Wokod Station. Yung sa kanan natin, nakikita nyo yung sa kanan natin yung poste. Lahat ng gasoline station may poste siya na signage yan, no? Yung kulay orange, blue, saka puti, saka may konting green. Yan, yung poste na yan. Yan, nakikita nyo. Yan. So, yan yung palatandaan na gasoline station. Pag ganyan yung itsura ng poste. So, nandito na tayo sa Lake Daira. So, pwede tayo dito dumaan. Pwede naman tayo doon sa kabila. So, dito na lang tayo dadaan. Ayan. Dito tayo sa loob. Yan yung grocery. Yan, grocery. Doon tayo sa loob mag di-deliver. Ito sa bandang kanan natin, yan yung parking ng delivery. So yun, dito tayo. Mabuti merong isang bakante rito. So dito siya nga pala guys, mayroon ditong playground. Ayan, nakikita nyo sa likod ng puno. Ayan, may playground dyan para sa mga bata. Ayan, padaus-dusan. Ayan, diba? Kita nyo dyan. Pero ngayon wala kasi napakainit. Kaya walang ano ngayon. So guys, mag-deliver lang tayo. Dito pala yung delivery area nila sa likod. Ayan, yung pinto na yan. Ayan, sa likod. Delivery area. So guys, magbaba muna tayo. Check muna natin kung mayroong tubig sa loob o wala. Tingnan natin kung may stock dito. Meron pang isa rito sa loob. Tingnan natin sa loob. Kalibel, way to Raslapan Wokod Station tayo. Raslapan Petrol Station, Raslapan Gasoline Station. Ayan. Kasi yung iba natin tagapanood hindi alam yung Wokod Station. Wokod Station, ibig sabihin petrol station po yan. Gasoline station. Ang pangalan dito ay Wokod. Ayan. Papunta po tayo doon. Malawak na disyerto to yung pupuntahan natin. Medyo malayo-layo to kung galing ka ng Doha. Ang una natin napuntahan kanina ay yung Lake Daira. So nakita nyo yung Lake Daira. So ito naman pangalawa, Raslapan area. So sunod-sunod na to. Ang susunod naman nito, Ensinan, tapos Shamal City na. So ayan ha. Para medyo magkaroon kayo ng idea, lalo na yung mga nandito sa Qatar,
or yung hindi pa nakarating dito sa area na to, at saka yung hindi pa nakapunta rito sa Qatar, kung ano ba yung itsura yung mga pinupuntahan natin. Ayan, nakikita nyo, desertong deserto yan, wala pang mga bahay-bahay. So pupuntahan natin yung gasoline station na out of nowhere. Malayo ito, pero mas malayo pa yung pupuntahan natin dalawa. Mamaya pupuntahan natin yung pagkatapos nito, meron pa tayong dalawa. Pangalawa pa lang to eh. So marami rin mga Pilipino na nagtatrabaho rito kasi may mga factory din dito, may mga company din. So yung mga katulad yan, yung gasoline station, may mga Pilipino dyan na mga staff. Kaya kahit saang sulok halos may Pilipino din. Kaya ang Pilipino talaga kahit saan, anywhere, diba? May makikita kang Pilipino anywhere, kahit saan kasulok-sulukan ng iba't ibang bansa. Okay, wait ko na lang kayo mamaya doon. Okay, standby. Makita nyo, Raskirtas, Raslapan. Pero napakalaki ng kalsada rito. Ito kasing lugar na to ay dinidevelop nila pa ng gusto. Although develop na siya, pero hindi pa ganoon karami yung population nila rito. Ang dulo-dulo kasi nito puro dagat na, napapaikutan kasi ng dagat ang Doha, Qatar. So ito, yung dulo nito siguro mga 20 minutes away, dagat na. Yan, napapaikutan yan, nakikita nyo na dulo nito, dagat na po yan. Napapaikutan kasi yung Qatar ng dagat. Parang Pilipinas lang din, paikot ng dagat. Ito naman, may isla sila rito, isang piraso lang isla, o isa o dalawa lang, artificial isla lang yun, island. So liliko na tayo rito sa kanan, para nandito na kasi yung way for gasoline station. Ayan, matatanaw nyo yun dito sa kanan. Ayan, malapit na siya. Katulad ng sabi ko, yung poste na mark nila, marking na poste nila, pag nakita nyo yan malayo ka pa, alam mo na may gasolinahan dyan. So dito gumagawa rin sila ng planta ng nagre-refine ng nagre-refine ng gasolina. Planta ng gasolina meron din dito. Ito naman ano to, taga-supply, tindahan na to siya, yung pinupuntahan natin. Ang pinupuntahan natin dito ay supermarket, hindi yung gasolinahan na, kasi doon tayo nagsusupply sa gasolinahan. Lahat kasi ng gasoline station dito mayroon supermarket. So ayan, nakita nyo di ba? Nakikita nyo. Ito yung gasoline station, guys. Kita nyo naman, yan. Ayan. Yan yung gasoline station natin. So dito tayo dadaan sa kabila para ikot tayo papunta sa likod. Meron mga coffee shop din dito, ayan, mga pwesto, mga bilihan din, may mga restaurant. Ito yung grocery, ito yung sa kanan, yan ang kasa, grocery natin. So dito tayo sa likod kasi nandito yung daanan ng mga supplier sa likod. Tayo ay supplier ng tubig. So kaya dito tayo sa likod dadaan para nang sa ganon hindi tayo makaabala doon sa harap, kasi pang tao lang yung harap dito sa likod, pang tulad ng sinasabi ko, yan yung poste, diba? Yung poste na sinasabi ko, yan. Ayan. Matatanaw nyo yan kahit malayo ka pa, mga kalibel. So pupunta lang ako sa loob, chichik ko lang yung ating kung mayroon ba tayong may bibigay. So makakapag-deliver tayo rito dahil wala na dito sa baba yung malalaki natin, wala na dito, may maliit, pero dalawang piraso na lang. Kailan ba ang expiry nito? August pa.
Naglalagay din tayo ng glass dito, isang glass, tapos maliliit 500. Okay, delivery natin. So ayun, nakapag-deliver tayo ng 6 na box, bali 5 box. Tulad ng ibang mga petrol station, meron sila kanya-kanyang washing area, katulad yan, manual wash, auto service, pagpalit ng gulong, yan, auto service, mag-align, mag-bulkit, yan yung ano nila. Meron doon gasoline station din doon sa kabila, pero ano yun, CNG, government. So meron sila ritong car wash at change oil. Yan. So yan yung mga truck na pang deliver din ng gasolina. Yan. Kaya may nakalagay sa likod na dangerous goods, Wood. Yung mga trailer, gusto ko yung maging ganyan eh, driver ng ganyan. Ewan ko kung maganda ba yung sahuran dyan, kasi kung maganda eh maganda dyan lumipat, no? Ang problema lang dyan, ang mapupuntahan mo lang kasi mga hindi ka makakapunta sa mga loob-loob ng city. Bibihira ka makapunta ng ano kasi yung sasakyan mo hindi mo naman may pasok-pasok. So ayan, mag-u-turn tayo rito. Doon sa dulo nito marami pang mga accommodation, mga factory, company. So pero kadalasan dito mga ano na, mga tinatawag na refinery kasi ito eh. Sa dulo may refinery ng gasolina. Meron silang planta dito. Bali lang yung planta nila, may sa Wakra, meron sa C-Line, meron sa dito, Raslapan, at saka yung isa sa Dukan. Ang bali apat yung planta nila ng ano, gasolina dito sa Qatar. Ganon sila kayaman. So pabalik na tayo, papunta na tayo sa kabila, sa tinatawag naman na Insinan, okay? Yan mga kalibel, kung makikita nyo mga kalibel, purely disyerto po ito na binabaybay natin. Ganun po yung trabaho natin, kung saan tayong disyerto nakakapunta. O tingnan mo, walang kabahay-bahay dyan mga kalibel. Kaliwat kanan, walang kabahay-bahay, nakikita nyo naman. Bibihira. Ang dulo po nito, mga 5 minutes o 10 minutes ay dagat na po. Dito po tayo ngayon sa Raslapan area. So papunta tayo galing tayo ng Raslapan Wukod Station or Raslapan Gasoline Station. Punta naman tayo sa Insinan Gasoline Station o Wukod Station, Insinan Wukod Station. Pero dito may madadaanan tayo rito mga tindahan na maliliit. Dinadaanan to pag kayo ay maliligo. Mga beach, may mga private beach dyan, meron din mga public. May madadaanan kayo mga papasok diyan na kalsada. Mamaya madadaanan natin yung mga kalsada na ano. Dito kasi mga rest house, karamihan dito rest house kasi malapit sa dagat. Yan. Pero alam nyo ba na itong area na to ay dagat din ito nung araw. Kaya tinatabunan lang nila yung papunta ng dagat, tinatabunan nila hanggang para lumawak yung lupa nila. Pati ito tinatabunan nila para tumaas. Kaya wala pa sila mga bahay. Ganun yan kalibel. Dito mayroon mga bahay-bahay dito na paiilan, rest house po yan nila. Mga pahingahan ng mga galing sa city, pupunta sila rito para magpahinga. So mamaya kalibel, ipakita ko sa inyo yung mga maladaanan natin. Para hindi umaba yung video natin, i-post muna natin.
Katulad yan doon sa dulo mga kalibel, ayan o, rest house yan. So private yan. So hindi kakaliwa tayo dahil hindi tayo pwede doon. Rest house yun eh. Yan, dagat na yun. Yung makikita nyo doon sa dulo, dagat na po yan. Kita nyo naman yung damo niya. Yung parang damo siya sa ilalim ng dagat. So yan, kasi ito, pag tumaas yung dagat, talagang tubig pa rin to rito sa area na to. Mga kalibel. Ang kagandahan lang dito mga kalibel, pag ikaw ay isang driver tulad ko na delivery driver, kung lahat kasi ng gasoline station ay pupuntahan ko, kliyente ko, yun ang trabaho ko rito. Magsusupply ako ng ano namin, yung tubig namin, yung mineral water na nakikita nyo sa video. Lahat yan, i-schedule ko yan araw-araw kung saan ako pupunta sa araw na to, saan ako pupunta sa sunod na araw, ini-schedule ko yan. Para bawat deliver ko ay may maibibigay ako. Kasi pag araw-araw ka pupunta meron pa silang stock, hindi mo sila mabibigyan, hindi nila accept yung kasi meron pa silang stock. So kino-compute ko kung ilang araw mauubos yung sinupply ko bago naman ako bumalik. Kaya buong Qatar mga kalibel ay naiikot ko po yan, buong Qatar hanggang Saudi borders. Ang borders lang naman ito, kadugtong nito ay Saudi. So yung pinakalas na border doon, yun. Tapos yung ibang borders nito dagat na. Sa Saudi borders, ilang beses na rin ako nakapag-vlog doon mga kalibel. Panoorin nyo lang dyan sa ating YouTube channel. Lahat po yan naiikot natin. Bali ilang years na ako naiikot ko. 1 year na. Kasi dati iba naman yung house to house naman yung delivery ko. Ngayon sa lahat ng gasoline station naman yung assignment ko. So lahat po yan sa loob ng 1 taon kalahati, mag-1 taon kalahati na, kasi June na, next one June na, 1 taon kalahati ay naikot ko na araw-araw. Yun ang trabaho ko. Nasa 160, I think 170 na yata ang gasoline station sa buong Qatar. So sa isang buwan kailangan kong ikutin lahat yan. Dapat yung iba 2 beses ko na iikot, 3 beses yung malalapit lang. Pero pag itong malalayo, every 2 times lang na iikot ko sa isang buwan. Saka hindi naman ganun kabilis yung tubig na binibinta ko, yung sinusupply ko, hindi naman ganun kabilis na nauubos. O ito, meron ditong coffee shop. Kliyente ko rin to, coffee shop dito. Ayan, biro mo, napakalayo mula sa Doha, nasa 1 oras ang biyahe, mahigit. Ito yung HK dyan, yung HK. Ayan. Yung HK Cafe, ayan, customer ko yan. HK Cafe, ayan. HK Cafe, ayan, ikutan ko lang. HK Cafe, tahimik siya kasi tag-init. Pero pag Webes, ito dito sa kaliwa natin, yan, yung kalsada na yan papunta dito, yung dead end to yung pakanan, papunta ng dagat yan. Dito muna dumadaan sa coffee shop na nadaanan natin. Namimili sila dyan kasi may maliit na tindahan dyan. Mamimili ka, tapos punta ka doon. Ito naman, pabalik na to. Pabalik na to nung main highway. So nandun yung isang customer natin, yung Insinan gasoline station. So wala pa rin di ba? Walang tao-tao. Ito may bahay dito, rest house ito. Rest house ito, yung kulay blue, ayan, rest house po yan. Ayan. Yung poste nga rito, yan, maliliit pa yung mga poste kasi looban na talaga to pero at least sinisikap nila na may kuryente, may supply dito kasi may mga rest house dito Saka yung bandang dagat, wala nang kuryente yon. Pag pupunta ka rito, magano ka na lang. Gusto mo manghuli ng isda, magdala ka ng panghuli, magdala ka ng ilaw mo. Kasi dito, madilim na rin to rito, madalang na rin ang ilaw nito rito Tingnan nyo naman, walang street light, di ba? Poste ng kuryente meron, pero walang street light. So madilim na rin to rito pagdating ng gabi. Pero ganun pa man,
eh nakakarating pa rin. Maganda yung daan eh, oh. Kahit maliit lang yung daan pero maganda kasi looban na to eh. Maganda ang daan, walang gaanong bako-bako. Kahit ganyan maliit siya, pero maayos siya, oh. Tingnan mo naman, hindi masyadong magalaw yung sasakyan natin. Normal lang. Hindi katulad sa Pilipinas na maliit na yung daan, bako-bako pa, lubak-lubak. Ito hindi. Yan, ganda, di ba? Ayan lang guys. Doon naman tayo sa kabila mamaya. Napakita ko sa inyo yung insinan pag malapit na tayo doon, mga kalibel. Ang haba na binabaybay natin, o kung makikita nyo. Disyerto. Wala kang makasalubong, mga kalibel. Oh, wala makasalubong na sasakyan, di ba? Grabe, solo flight ako sa daan. Pero malapit na ako sa highway. Ayan o, siguro mga 5 minutes. Nasa highway na tayo. Kasi may natatanaw na ako na sasakyan doon eh. Ganong kalupit, mga kalibel, yung mga nararating natin dito. Pero ang kagandahan dito sa Qatar, kahit saang sulok ka magpunta, mayroong signal, may internet, may signal, kahit nasa dagat ka pa. Yun ang kagandahan dito. Doon ako bumilib dito. May area na walang kuryente, pero ang signal, may signal. Yun ang kagandahan dito, mga kalibel. Ayan, medyo malapit na tayo, mga 5 minutes, 3 minutes to 5 minutes. Ganoon kalawak dito, mga kalibel, oh. Desierto. Yan, sa awa ng Diyos, mayroon tayo nakasalubong. Yun, may nakasalubong tayo isa. Fortuner. Oh, ito, malapit na. Ayun na yung highway. Pero walang diretso dun sa highway. Makita yung sakyan na yun, oh. Ayan, oh. Yun, sa highway siya. So, dito muna tayo sa service road. Maghanap tayo ng exit. Pero hindi na yata tayo i-exit kasi nandito rin na rin along this area na rin yung ating pupuntahan. Oh, ito yung service road. Two-way siya, malaki rin. Service road to. May highway kasi doon. Sa kaliwa natin highway to. Service road pa rin to. Ito rito, kompleto ng street light. Ayan, oh. Kikita nyo yung street light, mga poste. Maliwanag dito. Pero yung pinanggalingan natin, wala talaga eh, di ba? Sa mga kalibel, natatanaw ko na yung poste, yung signage ng gasoline station. Ayun, oh. Tatanaw na. Nakikita nyo ba? Medyo malayo pa sa camera eh. Yan dito sa, yan, oh, tutok na tutok natin, oh. Yan yung poste ng ano. Ito yung Insinan, gasoline station. Ayan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Yan yung poste niya, yung signage niya. Palatandaan na mayroon dyan gasoline station at may supermarket. Pag ganyan yung may nakikita kayong poste na ganyan, pag nandito kayo sa Qatar, matanaw nyo yan, ibig sabihin may gasoline station dyan at saka supermarket. Pero pag walang ganyan, may gasolinahan pero walang supermarket. So ikot tayo rito. Ayan, ang gasolinahan na yan. Ikot tayo rito. Hayahayang ano rito, mga gasoline boy, kasi walang ganong sasakyan na dumadaan dito. Madalang. Ayan. Ewan ko kung makapag-supply siya. Paupo-upo lang yung mga stock dito ng change oil tsaka tire change. Oh, dito tayo sa likod, dadaan. Oh, ito yung pinto sa likod. So tingnan natin kung makapag-deliver tayo, mga kalibel. Marami pa silang display, so hindi tayo makakapagbigay dito. Ito, mga kalibel, nakarating na tayo rito sa Shamal City. Ayan yung entrada nila, oh. Yung unang makikita nyo sa kanan, yung stadium nila, ayan, sport club nila, ayan. Shamal City Sports Club yan. Ayan. Tapos dito sa kaliwa, makikita nyo yung poste, yung signage ng Bukod.
Yan, nandito sa kaliwa, di ba? Pero yan muna yung stadium nila. Maganda yung stadium nila, guys. Football stadium yan. Meron din basketball court dyan. Yan din naglalaro yung mga Pilipino nating mga kababayan. Yan. Al Shamal Sport Club. Yan yun. Maraming beses na rin ako nakapag-vlog dito mga kalibel. Ayan. Yan yung runabout. Tapos pupunta tayo dito sa kaliwa para mag-deliver tayo ng ayan, runabout yan na mayroong bola. Ayan yung bola, oh. Kita nyo naman yung bola. Yung ano yan, sa 2022 FIFA yung bola na yan. Tapos may bangka rito sa gilid din, bangka. Yan, tapos dagat na yan doon, guys, sa unahan. Yung kalsada na yan, dagat na yan, yung papunta doon. Pupunta tayo rito sa kabila. Ayan. Yan yung Wokod Station. Tapos may bangka na naman dito. Ayan, bangka. Ayan. Ito yung Wokod Station na dideliveran natin. Ayan. Shamal City ang tawag dito. Shamal Wokod Station or Shamal Petrol Station. Police car yan, no? Ano natin yung police car? Susundan natin yung police car. Magpapagas din siguro. Yan, police car yan. Yun, yung bola, oh. Bola ng soccer, ano yan eh, semento yan, guys. So liko tayo rito sa kanan para pasok tayo rito sa gasoline station. Ayan, Shamal City Complex. Ito yung gasoline station nila, yan. So magpapagas na rin tayo mamaya. O doon na, mamaya na sa ano. Dito tayo sa likod. As usual, sa likod naman ng delivery area. So dito tayo pupisto sa likod. Alright, Shamal City gasoline station. So ito yung pang last natin na deliver ngayon, mga kalibel. Bali, Likdaira, Raslapan, Insinan, Shamal City. Ito yung pinaka-last. Tapos balik na tayo ng Doha dahil meron pa tayong coffee shop dito na ang pangalan ay Karosa. After natin dito mga 15 minutes 20 minutes tayo rito, balik na tayo ng Doha. So from here, dulo na to. From here ay mga nasa 45 minutes to 1 hour ang bago tayo makarating ng Doha. So depende, pag dire-diretso lang ay makakarating tayo ng 45 minutes. Pero pag mayroon, katulad kanina kasi may nag-checkpoint sa daan, baka mantala tayo ng konti, nasa 1 oras. Okay guys, tingnan muna natin sa loob, baka paano natin check natin yung mga stock nila, kung meron pa o wala na, para alam natin kung ano yung bibigay natin.